magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po naman kaibigan, isa na naman kasaysayan ang ating handog sa linggong ito at ang liham na ating napili sa linggong ito ay liham padala ng ating isa nating tagapakinig. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jane dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin na lang ninyo ko sa pangalan kong Jane. 25 taong gulang, dalaga, at nais ko ring marinig sa radyo ang karanasan ko sa uno kong nobyo. Ganito ko sisimulan ang lahat noong ako ay 22 na taong gulang lamang. Leona, nagmabuti pa itawagin mo na si Jane para sabay ng kumain. Para masamahan niya rin ako sa bukid. Ano? Kau talaga, Piping? Alam mo naman na ayaw niyang tumapak sa putikan. Lagi mo parang pinipilit. Anong gagawin niya? Yung gumana. Makipagkwentuhan. Piping, Ganon. Kailangan na unawain mo ang anak natin. Dalaga na siya. Dapat, huwag mo nang isama sa bukid. Bay, hindi pwede na hindi siya tumulong. Ang kinikita natin sa produkto sa bukid, nakikinabang din siya. Dapat lang. Dahil anak natin siya na kailangan na pakainin. Ang gusto pa yata pag hindi siya tumulong, hindi mo na pakainin, ganun ba? Hindi naman, kaya lang. Alam din niya na wala akong kasama na maglilinis doon sa bukid. Dahil sayang ang pera na pang-upasa niya kung kukuha pa tayo ng kasama ko. Hayaan mo na yan. Ang sinasabi mong sayang, ang importante, hindi ka masyadong mapagod. Kaya kumuha ng taong makakatulong mo doon sa bukid. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Bes! Ang aga mo naman na pumunta rito. Bakit? Ano bang kailangan mo? May lakad ka ba? At gusto mong samahan kita? Wala akong lakad, Bes. Kaya lang, pumuslit ako para hindi ako pilitin ni Itay na samahan siya sa bukid. Baka umitim ako dyan. At dahil alam mo naman, ang init-init ng araw ngayon. Oo nga, Bes eh. Kung pwede nga lang, magbabad ka sa tubig kung maliligo ka. At saka, ang tipid ng tubig. Hindi naman tuloy-tuloy ang serbisyo ng tubig eh. Tama ka, Bes. Kailangan pang mag-ipon kung may tulo ang gripo. Kung hindi, wala tayong gagamitin. Hindi gaya noon ng bata pa tayo. Hindi problema ang tubig na gagamitin. Eh, syempre, Bes. Dumami na ang tao. Kaya hindi na kasya ang tubig na ginagamit natin. Ano na kaya ang mangyayari sa buhay natin? Kung ganito lagi, na puro hirap ang nararanasan. Dahil walang hanap buhay. Kaya lagi tayong nagtitiis sa hirap ng buhay eh. Ano bang iniisip mong gawin? Para hindi ka napilitin ng Itay mo na isama sa bukid. Siyempre, pupunta ako sa bayan bukas at maghanap ng trabaho sa mall o kaya sa palengke. Kahit tindera ng gulay o kaya prutas. Sige, subukan mo, Bes. Baka swertihin ka. Di may trabaho ka na at hindi ka naiitim pa. At sana, makahanap ka na rin ng manliligaw mo.
galing? Hinahanap ka ng itay mo kanina. Doon po sa kaibigan ko, inay. Para makaiwas kay itay. Hindi naman siya makaintindi. Oo, anak. Kaya lang, kinakampihan kita. Kaya wala siyang nagawa sa sermon ko sa kanya. At kukuha ng taong uupahan niya para tumulong sa kanya doon sa bukid. Yun naman pala, inay. Bakit kailangan pa na pati ako sasama sa kanya sa mga gawaing bukid? Lalaki naman magtrabaho sa bukid Ang sabi ng tatay mo sa akin, sayang daw ang upa. Alam mo naman yung tatay mo, kuripot masyado. Hindi naman yun ang dahilan, inay. Kundi pang inom ng alak kasama ang mga kumpare niya. Nagyayabang yung tay. Siya raw ang may malaking ambag sa inuman nila. Ano? Ang walang hiyang matandang yun? Tinitipid tayo? Yung pala, sobra pag gumastos? Mabuti naman at sinabi mo yan sa akin, anak. Makakatim na naman yun sa akin ng sermon, tingnan mo. Pero inay, huwag niyong sabihin na ako ang nagsumbong sa inyo, ha? Kapagalitan na naman ako ni itay at saktan pa ako. Hindi niya gagawin yun. Ako ang bahala. Mabuti naman. Pumayag si inay na pumunta ako dito sa bayan. Kaya maghanap ako ng trabaho para hindi na ako pilitin ni itay na pumunta sa bukid. Nakakadiri kayo ang lumusang sa putikan. Kung wala akong papasukan dito sa mall, doon ko susubukan sa palengke. Kahit tindera sa grocery o kaya sa putas at gulay na lang. Ang importante ay may trabaho ako. Ha? Teka, si Arlene yun. At may kasamang macho na lalaki. Aba, may lihim pala siya, ha? Nobyo ko niya kaya yun? Sana, makilala ko. Ang gwapo. Baka may kaibigan na gwapo rin. At ipakilala niya ako. Kaya, pupunta ako sa bahay ni na Arlene bukas para malaman ko kung sino yung kasama niya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. O ano, Jane? Kumusta naman ang paghahanap mo ng trabaho? Natanggap ka na ba? Saan? Doon sa grocery, inay. Doon sa bayan. Kaya hindi ko na problema si itay. Hindi na ako pipilitin na sumama sa kanya sa bukid. Nakakapagod na Huwag kang mag-alala. Hindi ka pwedeng pilitin ng tatay mo. Ipagtatanggol kita sa kanya. Hindi ka na bata para sunod-sunuran lang. Lahat ng gusto niya. Tama kayo, inay. Ang tapang ni itay Kung mag-utos sa akin noon, gusto niya madalian na sumunod sa kanya. Ano? Hindi ko alam yan bakit ngayon mo lang sinabi? Pinapalo ka na pala nun. Kuwan po inay Pag nagsumbong ako, ay sigurado nagdadagdagan niya ang palo sa akin. Pag wala kayo dito sa bahay. Hayaan mo. Pag inulit pa niyang pagalitan ka, ako ang makakalaban ng tatay mo. Pinagmamalupitan ka na pala nung bata ka. Hindi pwede yan. Dapat matikman din niya kung gaano ang palo. Naku, inay, baka parusahan ako nito Ano? Hindi niya gagawin yan. Kababae mong tao, bubugbugin ka niya. Huwag kang matakot sa kanya, anak. Ako ang magbubugbog sa tatay mo. Ha? Inay! Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa
lahat pwede pa. Magagandang alaala. Oh, Bes! Kahit gabi na, pumunta ka pa dito. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. May itatanong lang ako sa'yo. May itinatago ka, ha? Ha? Ano naman yun? Nakita kita sa mall kahapon na may kasamang macho na lalaki. Sino ba yun? Si Rani yun. At boyfriend ko siya. Ano? Ikaw, ha? Hindi mo man lang ako ipakilala sa kanya para maging kaibigan ko rin. Ha? Pakilala ko siya sa'yo. Tapos, agawin mo siya sa akin? Uy, hindi no. Joke lang, Bes. Sige, sa susunod na may pupuntahan tayong sayawan, ay isasama ko siya at saka ko siya ipapakilala sa'yo. Totoo, Bes? Sinabi mo yan, ha? Dapat tuparin mo para hindi ako magtampo sa iyo. Oo, Bes. Ikaw yata ang matalik kong kaibigan. Kaya huwag kang mag-alala at ipapakilala ko sa'yo si Rani. Sinabi mo yan, Bes, ha? Hihintayin ko para madagdagan naman ang kaibigan ko na gwapo at macho pa. Jane, anak, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari sa'yo? May umaway sa'yo at sinaktan ka? Sabihin mo sa akin, anak, kung sino ang taong yan, igaganti kita. Naku, inay, saan ba kayo nagpunta? At alam ninyo, pinagalitan pa ako ni Itay at sinampal pa dahil naglakwat siya raw ako. Ano? Tarantado yun ah. Hindi niya alam na namasukan ka? Pero anong ginawa niya? Sinaktan ka? Opo, inay. Sinamantala ang pagkakataon na wala kayo dito. Hindi ko alam daw ang tumulong. Bakit? Mula pagkabata ko, ay lagi niya ako sinasama sa bukid, di ba, inay? Oo, totoo yung sinabi mo. Naku, napaka-ulyanin na talagang tatay mong yun. Ang nakalipas na, hindi niya alam. Bilis ng kamay ng tatay mong manakita. Ginagalit niya talaga ako. Gusto makatikim yata ng sipa ng kabayo yun eh, para hindi kanya saktan. Ano ko po, inay? Ang sakit-sakit pa ho eh. Hanggang ngayon, tingnan ninyo ang pisngi ko, namumula. Tarantado talagang taong yun. Hayaan mo, sisitahin ko siya pag uwi niya mamaya. Hindi niya dapat gawin yun sa'yo, anak. Dahil wala kang mabigat na kasalanan sa kanya. Akala niya, makakalusot siya sa akin. Ipaghihiganti kita, Jane. Ipaghihiganti kita. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Paano ba ito? Bukas ay may pasok ako sa trabaho. Pwede ba akong magpakita doon sa ganito kong itsura? Nakakahiya na makita ng mga bumibili. Baka kalain nila na nakipag-away ako. Ano kayang gagawin ko? Kailangan kong ipaalam sa amo ko na hindi muna ako papasok. Ang Itay kasi, hindi na nagtanong kung saan ako pumunta. Basta na lang nagalit. At sinapag agad ako. Ang lakas-lakas pa naman. Hindi ko malilimutan ang lahat ng mga pananakit niya sa akin. Parang hindi niya ako anak. Parang hindi siya tatanda at magkakasakit. Naku, hindi ko siya aalagaan dahil malupit siya sa akin. Hindi ko makakalimutan habang buhay ang mga ginawa niyang pananakit sa akin. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat
Akala ko, hindi ka naaabot sa sinabi kong oras. Kasi, nandito yung nobyo ko. At ipapakilala kita para wala kang masabi sa akin. Mamaya na yata. Ginutom ako Pwedeng kumain muna sa inihanda mo na merienda? Basta halika muna. Dahil hinihintay na siya ng mga kasama at may pupuntahan pa silang handaan. Ay, ikaw talaga, Bes. Istorbo ka naman Kung hindi lang kita kaibigan, kinurot na kita sa singit mo. Ay, okay. Sige, puntahan na natin ang nobyo mo. Siguraduhin mo na gwapo siya, ha? Oo na. Ang dami pang sinasabi. Ayun siya, sa may tabi ng pintuan. Halika na. Lapitan na natin. Sige na nga. Rani, nandito na yung matalik kong kaibigan. Siya si Jane. Jane, ang nobyo ko, si Rani. Ganun ba? Kumusta ka na, Jane? Mabuti naman. Ay, ang gwapo na lalaking ito. Siya ang tipo kong lalaki. Hoy, Bes! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka na umimik dyan. Natulala ka na dyan. Sige, Arlene. Alis na ako. Bye. Ano ba itong nararamdaman ko? Biglang kumabog ang puso ko. Pero, anong gagawin ko? Nobyo na siya ng kaibigan ko. Di na siya pwede. Ano ba ito? Malapit na ang mag-umaga. Hindi pa ako nakakatulog dahil sa pag-iisip ko sa lalaking yun. Ang gwapo niya talaga. Sana ay makita ko uli siya. Ang swerte ni Arlene. Pero kung titingnan, ay mas maganda ako kisa kay Arlene. Teka. Tama na nga itong pag-iisip kong ganito. Kailangan ko na maghanda para pumasok sa trabaho ko. At di na kukulitin ni Itay. Jane anak, gising ka na pala. Halika na, para makakain ka na at makapasok ka sa trabaho mo. Opo, Inay. Pero si Itay, kakapilitin na naman ako na pumunta sa bukid para tulungan siya. Hindi ako pwede, Inay. Hayaan mo, ako ang bahala sa tatay mo. Hindi yun uubra sa akin. Talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Sana, hindi ako pigilan ni Itay na magtrabaho sa bayan. Dahil ayoko nang lumusong sa putikan, Inay. Siyempre naman anak, dalaga ka na. Hindi ka na bagay dun sa bukid. Mabuti sana kung lalaki. Kayang iniisip ng tatay mo, hindi pwede. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Nandito na ba ako sa bahay? Dito na ako higa. Hindi ko na kaya. Naantok na kasi ako Hindi na niya alam kung asan siya. Kaya, sasamantalain ko ng pagkakataon. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Kaya, patawarin mo ko, Arlene. Dahil umiibig ako sa nobyo mo. At pakikialaman ko na siya. Sana, hindi malaman ni Arlene ang gagawin namin ni Rani. Alisin ko na ang kanyang damit. Ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit mo inuhubad ang damit ko? Ikaw ba yan, ha, Arlene? Ikaw ba? Nasaan kaya si Arlene? Sana, hindi makita ni Arlene ang paghalik ko sa nobyo niya. Ay, talagang nakakagigil ko, Ronnie. Arlene? Arlene.
kagang mangyayari kina Jane at Rani? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Jane dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.